Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Kitty Chu. Sabi niya, Marcos Jr. outright blaming Rodrigo Duterte for flood control projects and then publicly claiming he exposed the anomalies and then publicly asking Sara Duterte to appear for impeachment hearing is the clearest signal super apektado na siya. Nararamdaman na ng Pangulo ang hagupit ng taong bayan sa kanya. Kaya ito, ginagawa niya. Gets na niya na negative 15 siya. Gets na niya hated talaga siya dahil sa Vancouver incident. Apektado siya sa INC rallies. Super apektado siya that people are saying shit about him on the Facebook walls of world leaders. Yan po ang isang nakakaya. Prime Minister ng Canada. Siyempre, happy yung Prime Minister dahil may agreement with the President. Oh, siya. Hindi niya ine-expect. Grabe, baha ng negative comments. Tinatawanan. Angry reactions. Tapos, maganda, may mga nagpapaliwanag. Sir, to be clear, Mr. Prime Minister, it's not you whom we are laughing. We are laughing on our most corrupt president. Ganon nagpapaliwanag. Ganon din, yung mga business leaders o other leaders na nakadaupang palad ng Pangulo sa Canada, nag-post din siya. Nag-post din sila, yung mga business world leaders. Ganon din. Grabing batikos doon sa comment section. What does that mean? Talagang ang taong bayan yung kinikim-kim na galit, ibinubuhos. Para bang ito ng pagkakataon na makapaghiganti tayo. Kaya nung nakita nila sa Anticler naglalakad, dalawa lang sila, kinuyog ngayon ng sigaw, mura, everything. And that speaks all. Ramdam talaga nila. Ako rin. Ang dami kong mga comments, basta mga post tungkol sa Canada, tumatawa ang aking reaksyon, tapos nagko-comment ako ng negative. Para that's the only way na mailabas ko yung galit ko sa administrasyong ito. Mag-comment lang ako negative about this government para malaman ng Canada, malaman ng buong mundo kung gaano natin kamahal ang ating Pangulo. Intindihin niyo yung kamahal, ha? Yeah. Dagdag dito, he is realizing that he cannot crisis public relations manage the oozing hate, and it's finally getting to him underneath that hazy fog. BBM's greatest weapon has always been his silence. He shut his mouth during campaign because opening them would expose him. Now, di na niya kayang manahimik. Di ba nung kampanyahan nung 2022, maraming bumilib sa kanya dahil hindi siya nagsasalita ng masama laban sa mga nambabati ko sa kanya na naging positive sa kanya yun. Maraming nabodol na ito ang magaling na leader. Hindi siya nakikipag-away, tumatahimik. That was his greatest asset before. O ngayon, wala na. Yung pananahimik niya nawala. Nagsasalita na. Sinisisi na niya, PRRD, Noy Noy, Gloria. Sabi niya,
Sa mga naunang pangulo, sa akin wala silang ginawa. Ako lang meron. O, anong ibig sabihin nun? Ramdam niya na yung galit, kaya napipilitan na siyang nagsasalita. Then it's good, sabi niya. Kaya maganda yan, sige. Oh, ina-advisean niya si VP Sara, mag-attend daw sa trial ngayon. Mayroong post si Attorney Bing Guanzon, COMELEC Commissioner. Sabi niya, nung disqualification case ni BBM sa COMELEC, si Commissioner Guanzon ang humawak sa disqualification case. BBM did not show up during the disqualification hearing. But I did not fine him. Di ko siya pinatawan ng parusa. I just want to be fair. Sabi niya. Oh, siya naman pala nung siya inakusahan, hindi rin nagpakita. Tapos ngayon, ina-advisean niya ang presidente na vice president na magpakita. Anong tawag mo doon? Oh, double standard. Mabuti na lang at nag-post si Attorney Bing Guanzon. Malaman natin na hindi siya personally nag-appear sa kanyang disqualification case sa COMELEC. Pinaubayan niya sa abogado. O ngayon, si VP Sara, a-advisean niya magpakita. Manigas kayo dyan. Wala kayong karapatan na mag-advise kay VP kung anong gagawin niya. Mas mabuti, tumahimik na lang kayo kagaya ng dati, mas marami pang bibilib sa inyo. But now, na nagsasalita siya, ibig sabihin, sukdulan na ang pagka-apekto niya sa ozing. Ano bang itagalog ng ozing? Bumubuka na galit o bumubugso, dumadaloy, hindi mapigilan na daloy ng galit ng taong bayan sa kanya, kasama na rin si Auntie Claire. So, good luck na lang sa inyong dalawa. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. Huwag muna ni si Auntie ang matagaano gyero nga dako kayang pasalamat. Nakunang kay naabutang kay sen kuan. Salamat kayo dagpaayo sa among pagkuan. Huwag muna ni ang balay ni Auntie nga mga buslot na. Luag na gid kayo ang Salamat gid mi kay mailisan gid buslot. ni among atop kay wa tigid ni So, gato. luoy na gid kayo silang Auntie So tungod sa kidugayon, daga na kay mga buslot ang iyang balay. So mo ni ang ilang kahimtang nga tuluan na gid kay sila kung muulan. So diri sila Auntie nagpuyo unang ilang mga gamit. Karon Auntie, unsay imong masulti nga natagaan kag yero? Salamat kayo kay gitagaan ni Dulce nakatop nami. Kung makuan na di ni gaulanan. So madili na mo ulanan. So pila na dili ka tuig Auntie ang imong balay? Tinga katuig. Pila Auntie? 20 katuig. So 20 na ka tuig. Naka-eskwela Auntie? Na kuan grade 8 og grade 6. So si Auntie na siya is mga estudyante. So pila na imong edad Auntie? 48 na ako. So 48 na. So nganong kuan man kanang ang inyong atop Auntie mga buslot naman kaayo. Tungod lang ni sa nadugay na bangasin. Tungod ni sa among kalisod nga kuan So unsa gyud ay inyong panganabuhian Auntie? maestra. So maisra so mag-uuma lang mo. Marami. So si Auntie mag-uuma sila. So ang ilang kahimtang luin og lisod gyud kaayo kayo mga buslot na kayo ang ilang yero. So
Daghan salamat sa Ginoo sa nagtabang. Sige ante, salamat pod.